Ano? Magkakampihan pa kayong lahat? Sige! Magkampihan kayo para lahat kayo damay! Teacher Griselda! Diyan ka! Tumayo ka lang dyan! Walang lalabas dito, ha? Dahil lahat kayo, tatalian ko ang mga kamay nyo! Kakampi-kampi pa kayo, ha? Sobrang galit na galit ako sa teacher nung nalaman ko na tinape ang bibig ng anak ko at tinali yung kamay. Ngayong hapon, mapapanood nyo sa Wish Ko Lang ang isang totoong kwento ng isang batang babae na tinapala ng tape sa bibig ng kanyang teacher dahil daw sa sobrang ingay. Ano kaya ang totoong nangyari sa bata nito? Tigil na sa pagbabasa. Sa kwentong nabasa nyo, sabihin nyo sa akin kung sino sa kanila ang nagbakasyon at saan sila pumunta. Uy, ano baon mo? Tumahimik ka nga. Grabe ka, Tommy. Puro pagkain na sa isip mo. Quiet! Kayong dalawa, ang ingay nyo. Ang tagal ng recess eh. Gutom na ako. Tumahimik ka nga. Tommy Ferro, lintik kang bata ka? Pasaway kang kutong lupa ka? Wala kang galang! Bastos ka! Alam mo ba kung anong dapat ginagawa sa batang tulad mo? Ha? Puputulan kita ng dila para tumigil ka na sa pag-iingay mo! Teacher Griselda, sorry ako. Tigas ang ulo mo? Tuturoan kita ng leksyon! Kamay mo! Kamay! Ingay-ingay mo? Aray! Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na kapag nagtuturo ako sa harap, huwag kayong mag-iingay. Di ba? Ito ang bagay sa'yo? Ha? Ayan! Para matuto ka ng leksyon, ha? Kayong lahat, ha? Makinig kayo. Oras na may magsumbong sa inyo, lahat kayo damay. Lahat kayo, tatalian ko yung mga kamay nyo at lalagyan ko ng masking tape ang mga bunganga nyo. Naintindihan nyo? Ano? Hindi ka marinig? Mama. Mami, anong ginagawa mo dyan? Sarah, ayaw kong pumasok. Baka lalo lang ako paluin ni Teacher Griselda. Ikaw naman kasi. Sinabihan na kitang huwag kang maingay. Kaya, ayan tuloy oh. Pero, Tommy, kailangan kang pumasok. Okay? Natatakot na ako eh. Tsaka, ayaw kong mawala ng kaibigan. Ano ba yan? Nagsamang dalawang talunan. Biyayan ko lang napagalitan. Pia, ano ba? Tigilan mo na nga kami. Napagalitan na nga si Tommy. Palibasa, bagay kayo. Isang mahirap at isang maingay. Alam mo, ayoko yung maging friend kasi nakakatiri, no? Bakit? May sinabi ba naman kaming gusto ko kayo maging kaibigan? Wala naman, di ba? Huwag na kayong mag-away. Tsaka, ikaw naman, Pia. Wala kaming ginagawang masama sa'yo. Kaya tigilan mo na kami. Bad yun, ha? Diyan lang nga kayo. Hindi. Anak! Sarah! Nay, akala ko pa mamaya pa po kayo.
naubos ka agad yung paninda ko. Kaya pumunta na ako kaagad dito. Sabay na tayo umuwi. Oh, Tommy. Tommy, anong nangyari sa'yo, ha? Bakit namumula yung pisngi mo? Wala po to. Gumawa lang po kami ng project kanina, tita. Baka po nadikitan lang po ng tape, di ko po napansin. Uwi na po tayo, Nay. Sige na po. Sige Mauna na po kayo. Hintayin ko lang po si Nanay. Sige po. Salamat, balik ka, ha? Grabe, ang sipag naman ng kumare ko. Ay, nako. Siyempre, kapag single parent ka, hindi ka pwedeng magpahinga. Nako, Mare, gagabayan ka ng Diyos. Huwag kang mag-alala, magtiwala ka lang. Mare, ano kasi may napansin ka ba sa mga anak natin? Ano ibig mo sabihin? Napansin ko kasi na medyo matamlay si Tommy. Tapos hindi kumakain. Lagi lang nagkukulong sa kwarto. Alam mo, Mare, may napansin din ako kay Tommy itong nakaraan niya. Galing siya sa pag-iyak. Tapos, halatang may nagdikit sa kanya ng tape sa katawan niya, tsaka sa uniform niya. Pinapaamin ko nga si Sarah kung may alam siya tungkol dun pero ayaw magsalita. Naku, sinasabi ko na nga ba Ito talagang kagagawa ng teacher Criselda na yan Hindi mo yun yung balibalita? Mabigat daw yung kamay niya? No, Mare, wag naman sana. Teacher pa naman siya naturingan. Oras na malaman ko na may ginagawa siya sa mga anak natin. Ako, kahit teacher pa siya, mananagot talaga siya sa akin. Mare, maghinahon ka, huminahon ka, relax ka lang. Alam mo, ang mabuti natin gawin, humanap tayo ng ebidensya. Na talaga sinasaktan niya yung mga estudyante. Mahirap lumaban kapag wala tayong bala. Ako bang pinag-uusapan yung dalawa? Oras na malaman ko na may ginagawa siya sa mga anak natin. Ako, kahit teacher pa siya, mananagot talaga siya sa akin. Mare, maghinahon ka, huminahon ka, relax ka lang. Alam mo, ang mabuti natin gawin, humanap tayo ng ebidensya. Na talaga sinasaktan niya yung mga estudyante. Mahirap lumaban kapag wala tayong bala. Ako bang pinag-uusapan yung dalawa? Mga chismosa kayo? Kung wala kayong magawa sa buhay nyo, pag-usapan nyo kung paano kayo uunlad. Hindi yung buhay na may buhay yung pinakikialaman nyo. Mga mal-edukado. Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas dahil sa mga taong katulad nyo. Grabe naman po, ang sakit yun naman po magsalita. Nagtatrabaho po kami ng matino dito. Trabaho? Hindi ako bingi. Narinig ko. Pinagchichismisan nyo ako at sinisiraan pa. Totoo naman kasi. Totoo naman po. Sinasaktan mo yung mga bata. Anong ginawa mo kay Tommy? Anong ginawa kay Tommy? Bakit? May preba ka? Wala. Pero oras po na malaman ko na may ginagawa kayo sa anak ko. Irereklamo ko po kayo. Tumigil ka, ha? Wala kayong ebidensya. Tumahimik kayo! Ma'am, grabe naman po kayo, pati paninda ko sisirain nyo. Bayaran nyo po yan. Irereklamo ka talaga namin! Irereklamo? Sige, paratingin natin to sa korte. Ako, may pambayad ako ng abogado. Kayo, at tandaan nyo to, ha? Yung kasalanang ibinibintang niyo sa akin, siguraduhin nyo na may ebidensya kayo. Kasi, baka magmukha lang kayong tanga. Visit? Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para basahin ng isang kwento tungkol sa kabutihan sa Chapter 3. Basahin niyong mabuti. At pagkatapos, magbibigay ako ng recitation sa inyo. Naintindihan niyo? Opo. Sige na! Basa na! Sure na, Zelda?
kaya sa birthday mo? Ay, punta ka ha. May lumpia at pansit. Kaso walang cake. Uy, pero masarap kaya magluto si Mama. Yay! Mapaparami ang kain ko nito. Walang cake? Anong klaseng birthday party yan? Palibasa, yan lang nakayanan ng nanay mo. Kahit walang handa at walang cake, mahal na mahal pa rin ako ng nanay ko. At yung mga tunay kong kaibigan, kasama ko pa rin sila. Eh di magsama kayo ng mga kaibigan mong poor. Alam mo, Pia, invited ka pa rin. Kahit lagi mo ako inaaway. Bahala ka nga dyan! Never akong pupunta. Quiet! Sino maingay dito, ha? Kayong dalawa ulit? Ha? Teacher, Ikaw, Sarah. Ikaw ang pasimuno dito, no? teacher, ano po kasi... Ano? Sino maingay dito, ha? Kayong dalawa ulit? Ha? Teacher, Ikaw, Sarah. Ikaw ang pasimuno dito, no? teacher, ano po kasi... Ano? Magdadahilan ka pa? Pasaway ka eh. Halika dito. Halika! 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 Diyan ka! Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na ayoko sa classroom ko ang maingay. Di ba? Hindi mo natatandaan yon? Eto, sige. Ito ang gagawin ko sa mga bata na mahuhuli kong maingay sa classroom ko. Kamay! Teacher Griselda, wag po! Wala pong kasalanan si Sarah! Tumigil ka! Kakampihan mo pa tong kaibigan mo? Ano, gusto mo? Itali kita ulit? Wag po! Teacher Griselda, tama na po! Tahimik! Ano? Magkakampihan pa kayong lahat? Sige! Magkampihan kayo para lahat kayo damay! Teacher Griselda! Diyan ka! Tumayo ka lang dyan! Walang lalabas dito, ha? Dahil lahat kayo, tatalian ko ang mga kamay nyo! Kakampi-kampi pa kayo, ha? Mga peste kayo? Ha? Ang titigas ng ulo nyo! Huwag kang kikilos dyan, ha? Tumayo ka lang dyan! Ayan! Para magtanda kayong lahat! Para hindi nyo gagayahin yan! Si Sarah! Tumayo ka lang dyan, ha? Basa! Walang iya ka! Anong ginawa mo sa anak ko, ha? Anong ginawa ko? Anong ginawa mo? Bakit sinasaktan mo yung anak ko? Ha? Wala kang kasing sana. Buti na lang pumunta ako dito para sorpresahin siya. Classroom ko to. Ako ang masusunod. Sa classroom ko, ako ang magulang. Ako ang magdidisiplina sa mga estudyante ko. Hindi disiplina ang ginagawa mo. Parusa! Pinaparusahan mo na parang kriminal yung anak ko. Umalis ka dito. Umalis ka dito. Hindi ka welcome dito. Ganon ha? Sumama ka sa akin. Hindi pala ako welcome. Halika! Iwan mo ako! Halika, sumama ka sa akin! Iwan mo ako! Sumama ka sa akin! Dito tayo sa labas. Iwan mo ako! Hindi! Bastos ka! Mas bastos ka! Ka talaga pinag-aralan! Iwan mo ako! Wala kang tapang para sumula sa classroom ko! Ang tapang-tapang mo! Wala! Nandito na tayo sa labas niya! Wala ka ng karapatan dito! Iwan mo ako! Langya! Kuya! Langya ka talaga! Saan ba ako? Walang iya ka! Mrs. Solis,
Naiintindihan ko ang galit mo. Pero hindi naman tamang kaladkarin mo ang isang teacher sa labas ng classroom. Madam Principal, pasensya na po kayo. Alam ko naman po na mahalaga ang ginagampanan ng mga guro sa paghubog ng kabataan. Alam ko kung mali ako. Pero sana naman po ilagay niyo yung sarili niyo sa sitwasyon ko. Hindi naman po tama na saktan ni Teacher Criselda yung anak ko. Mrs., nakikiusap ako. Huwag na nating palakihin pa itong gulo. Kapag lumabas tong balitang ito, ang school natin ang masisira. Kaya ako na lang ang magbibigay ng proper sanction kay Teacher Criselda. She is going to be suspended at walang sweldo. At ire-recommend ko rin na magpa-counseling siya para hindi na maulit ang insidenteng ito. Leona, ako? Isususpend mo? I am your mentor. At ninang mo ako. Papaalala ko lang ha, ako ang nag-recommend sa'yo sa division para maging principal ng school na to. Tapos, ito ang susukli mo sa akin? Teacher Criselda, pag-usapan na lang natin ito. Pero sa ngayon, buo na ang pasya ko. Suspendido ka ng 1 buwan. Walang sweldo. Sige, ikaw naman ding taya. Sige. Oh, bakit parang malungkot ka? Ay, Tommy, may good news pala ko sa'yo. Sabi ni nanay na suspend na daw si Teacher Criselda kaya hindi ka na matatakot pumasok. Sabi nga rin ni nanay, hayaan mo, Sarah, kahit hindi na si Teacher Criselda yung teacher natin, magbe-behave na ako at hindi na ako magiging madaldal. Promise? Promise. Para wala nang napapahamak. Tommy, Sarah, may sasabihin sana ako sa inyong dalawa. Mang-aaway ka naman, Pia. Kasalanan mo kung bakit tinate si Sarah ni Teacher Criselda. Magsusorry sana ako sa inyong dalawa. Lalo na sa'yo, Sarah. Mabait ka pala talaga. Kasalanan ko naman talaga yun. Hayaan mo na, Pia. Tapos na yan. Nahiya nga ako sa'yo eh. Ang bait-bait mo. Kasi inako mo lahat ng kasalanan na kasalanan ko naman talaga. Sorry ulit, Pia, Tommy ha. Hindi na mauulit. Promise. Bati na tayo? Bati na tayo. Anong ginagawa niyo? Pasok sa classroom. Akala niyo makakalusot kayo sa akin? Ako pa rin ang teacher niyo. Pasok! Akala niyo, ha? Totoo ba na nagtuturo ulit si Teacher Criselda? Nagsumbong sa akin si Sarah. Nagsabi rin nga sa akin si Tommy. Natatakot na naman ng bata. Nako, pero wala pa siyang 1 buwan suspendido. Bakit pinapasok na siya agad? Leona, salamat ha. Pinayagan mo ulit akong magturo. At nilift mo yung suspension ko. Naisip ko po na isa lang tong malaking hindi pagkakaintindihan. Sa tagal mo ng teacher, ngayon lang may formal na nagreklamo sa'yo. Saka magaling kang guro. Salamat. Anong ibig sabihin nito, Ma'am Leona? Pinagloloko niyo po ba kami, Ma'am Leona? Bakit hinayaan niyo na pumasok tong walang yang teacher na to? Hindi pa po ba sapat na sinasaktan niyo yung mga estudyante? Alam niyo, ginagawa niyo lang kami mga tau-tauhan eh. Pinapaikot niyo lang kami at pinapaasap. Hoy, mga walang pinag-aralan. Wala kayong karapatan para questionin ang desisyon ng principal ng school na to. Siya ang masusunod, hindi kayo. Malaking kawalan kapag nawala si Teacher Criselda. Sa tagal na niya sa serbisyo, hindi niyo na dapat questionin ang kanyang galing. Hindi naman ho pagalingan ng leksyon to eh.
Ang usapan dito, yung seguridad at proteksyon ng mga anak namin. Paano magiging ligtas yung mga bata kung meron kayong guro na tulad ni Teacher Criselda na bayolente at mapanakit? Kung ayaw niyo akong maging guro ng mga anak niyo, di ilipat niyo sila ng eskwelahan. Tapos ang problema. Magrereklamo ako. Pupunta ako sa division office o kaya sa DepEd. Sasabihin ko kung ano nangyayari dito. At alam ko pakikinggan nila ako at hindi sila magbubulag-bulagan sa abuso na nangyayari dito sa eskwelahan na to. Una na ako ha, hinintay pa ako ni Tommy, magluluto pa ako. Ingat ka. Ingat, ingat. Ang baho! Amoy kanal! Amoy basura! Ano? Sabi ko naman sa'yo hindi mo ako kaya. Hindi mo ako mapapatigil sa pagtuturo. Boba! Alam mo ikaw bastos ka. Ayan sa'yo. Bakit talaga? Alam mo, nagtitimpi ako sa'yo ha. Nagtitimpi na ako talaga sa'yo. Nandito lang tayo sa labas kaya pinipigilan ko. Pero ito, tandaan mo ha. Magrereklamo ako. Magkikita pa tayo sa DepEd. Sige! Magreklamo ka! Hindi ka nila pakikinggan. Sino ka ba, ha? Oo, mahirap lang kami. Tandaan mo, magulang ako. Pinahalagaan ko lahat ng guro. Pero kapag sinaktan mo ang anak ko, lalaban ako hanggang sa uli. Hindi pa tapos ang laban na to. Wala akong oras na pakinggan ka! Dahil hindi ka pastor! Biset! Kuya! Kuya, isa tayo! Mga kapuso, natunghayan niyo na po ang buong kwento ng estudyante. Nag-message mismo sa aming official Facebook page ang kanyang nanay. Kaya naman pupuntahan natin sila ngayon para kamustahin ano yung naramdaman mo bilang isang ina nung nabalitaan mo yung nangyari sa anak mo. Masakit, sobrang masakit sa akin. Actually parang 1 week, hindi ako nakakatulog, nag-investigate ako, iyak talaga ako kasi masakit para sa akin. Parang nung una ko nalaman yun, parang totoo ba to? Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi lumalabas ang totoo. Message mo para sa anak mo. Pero pwede ko lang siyang bantayan. 24/7, ginawa ko na. Pero I believe na kaya niya na-experience ito dito. Isa to sa reason para pag-itak siya. Magandang example ka, magandang halimbawa sa lahat ng parents at pati sa lahat ng students din na kung may tama, dapat panindigan mo. Kung mali, dapat ayusin. Inilapit ng wish ko lang sa isang legal expert si Trina para magabayan siya sa pagpili ng mga susunod na hakbang. Criminal case ng violation ng RA 7610, more commonly known as anti-child abuse. So, meron dong violation under Section 10A na ang punishment actually niyan is medyo mataas din. That's Vision Mayor minimum. So, yung kaso na yan, because of the cruelty, pwede siyang makasabahan na criminal case. Dinala rin namin ang mag-ina sa isang psychologist para mas maayos nilang maunawaan ang kanilang pinagdaraanan at nararamdaman. Nasana yung anak mo sa small school. So this time, ilagay mo sa isang big school. Nakakastan niya maraming bata. Mas iba yung environment, mas may socialization. Kasi alam mo, pag bata naman, resilient yan. Okay lang na tumulong ako, i-undergo sila yung counseling, especially bago pumasok sa school, okay lang. Dahil kasi malaking factor na meron tayo maitutulong sa bata ko. Nais naming makita kahit papano ang mga ngiti ng mag-ina, lalo na ng batang si Sarah. Kaya naman para sa kanya itong bagong toys at school supplies. Isang staycation package din ang handog namin para makapag-relax sila kasama ang buong pamilya.
Hindi pa riyan nagtatapos ang aming mga hinanda para sa mag-ina. Ngayon naman ay dinala namin sila sa isang sikat na bakery concept store para sa kanilang mother and daughter bonding time. This one, para sa inyo rin to. Message ko sa wish ko lang, maraming salamat kasi binigyan nyo kami ng pagkakataon na awareness din kasi ito eh. So maraming salamat kasi kahit pinasaya niyo yung Hindi man kaagad mabubura ang masamang karanasan nila. Sana ay uuwi ang mag-inang Trina at Sara na baon ang masasayang alaalang hatid ng araw na ito. Mga kapuso, kung meron po kayong wish para sa sarili o para sa ibang tao, i-comment lang po sa post na ito o i-message nyo mismo ang kwento nyo sa aming official Facebook page. At baka ang wish nyo ang susunod nating tutuparin. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala. Hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.